Okay, so ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan po, another day, another vlog, at another property ang ipapakita po namin sa inyo sa araw na ito. So, ayan nga po, ay andito pa rin po, o dito po kami ngayon sa isang barangay dito sa aming hometown, dito po sa bayan po ng Quiapo, Nueva Ecija. Ayan. Ulitin ko po, Quiapo, Nueva Ecija po, kasi may mga tumatawag sa akin na pagkakamalan po akong taga Lipab. Ayan po, sa Lopez, ganyan, Batangas. Kaya, yan po, located po itong property na to dito po sa bayan po ng Quiapo, Nueva Ecija. So, yan po kami ipapakita sa inyo dito, 8,443 square meter na property. Ito na po yun. At dito nga po ang boundary po niya. Diretso po yan. Hanggang dun po. Kung nakikita po natin yung bagong tanim pa lang po na palay, iyan po yung mga binibenta. Hanggang dun pa po yan sa bandaroon. Yung property na ito. So 8,443 square meter. Nakaalong farm to market road. At pasok naman po yung mga sasakyan. At maluwang yung frontage po niya. Simula nga po doon sa may banda ng poste. At hanggang dun pa po yan. Tapos gumanon pa po yan eh. So estimate ko na sa mga 200 meters siguro po, more or less, ang kanyang entrada. At may power line na rin po dito. Yan po yung power line. Source of water po dito, deep well. Ay meron din pong irrigation sa part doon. At ang maganda po dito, kung makikita niyo po yung mga kabahayan po dyan, iyan na po ay highway, Pangasinan Nueva Ecija Road. At ang layo lang po natin sa town proper po ng Quiapo ay nasa mga estimate ko na sa mga 5 minutes driving o baka wala pa po. Ayan. So, itong property nga po na ito ay yun nga po, malapit na rin po ito sa isang tourist spot na tinatawag naming Colos Buahil o Rancho de Cabiliw dito sa bayan po ng Quiapo. So dito nga po ay sa tapat po ng property ay meron na po rin dito nakabili at di ko lang po alam kung ano yung gagawin po nila o ano yung project or ano yung development na ginagawa po dito. Ayan. So ang presyo po lang ng property na to ay 1.8 million. All in na daw po yun hanggang sa matransfer yung title sa pangalan niya po. Sasagutin na po ni seller. So kasama po namin si seller po ngayon. At ito nga po kausap ng team po namin. So siya po si seller ang nagbebenta po sa property na ito. At si sir din po ang aming source sa property na ito na siya naglapit upang ipaabot po sa inyo. At para maipakita, baka sakaling magustuhan nyo po itong property na ito. At baka naghahanap po kayo ng ganitong rice land, agricultural lot dito po sa bayan ng Quiapo. So, sir, tanong ko lang, mga ilan yung inaari niyang kaban dito? Kung magaling yung aani ng to, kulang sandaan. Kulang sandaan. Oo, kung magaling yung Nung last na ani niyo po, ilan yung inaari niyo dito? Nung first cropping? ay, kasi 50 lang yata, 50 dahil di ba nabaltan mo naman nagkaano. Opo, nasa 50. So, yun po yung pinakamahina siguro ng ani po niya. Tapos, siguro yung pinakamataas, siguro maabot din po ng mga 100, mga ganun. 90 ganyan. Mga 90. Opo. Sabi natin mga 100 more or less. Pero depende pa rin po sa pag-aalaga. O kaya nga eh. Opo. Depende nga Sa pag-aalaga sa variety ng palay. Ayan. So narinig niyo naman po si seller ang sinabi po niya na kung ilan yung inaani po nila sa palayan po nila. So ang sinabi nga po sa akin ay yun nga po ang pinakamahina daw nila baka nasa 50 daw. Tapos nasa mga 90 yung pinakamalakas nilang ani sa property nito. Pero depende pa rin daw po yan sa nag-aalaga. Ganoon din kung ano yung variety ng palay ang itatanim mo, kung hybrid ba o inbreed. So ang presyo ng palay wala po akong idea ngayon. So baka nasa mga 20 mga ganun siguro yung presyohan ng palay po ngayon, dahil wala pa naman po nag-aani, dahil kita nyo naman po yung ibang mga bukirin ay na mga maliliit pa o isang buwan pa lang siguro mahigit yung mga yan. At ito po katatarib lang, siguro mga ilang days pa lang po ito. Sabihin natin siguro mga sa 7 days na siguro itong nakatanim. Ayan. So hanggang pa po yan sa may mga kawayanan. Siguro sa may boundary ng kawayan. Tapos pag ano na po siya dito at gumano na po hanggang doon. Kanina kung saan ako nag-start, kumuha
ng video sa property na ito. Ayan po. So ulitin ko po, 8,443 square meter at ang presyo po niya is 1.8 million. Sagot na daw po ni seller yung lahat ng obligasyon po hanggang sa matransfer po yung title sa pangalan nyo po. At ang maganda rin po dito ay bayad yung kanyang amilyar. Nakita ko November last year sila nagbayad. So bayad naman po sila hanggang 2025 din, pero kailangan pa rin nilang bayaran ulit sa 2025 yung kanilang amilyar. So sa ngayon po updated po yung tax po nila, at ipa-flash ko na lang po sa screen yung kanyang title at ganoon din po yung tax declaration para makita nyo po yung kanilang titulo. Ayan po. So yung kanya pong titulo ay agrarian title po, at ito naman po ay yun nga po ay bayad na yung kanyang amilyar. So magre-request na lang po tayo kung sakaling magustuhan nyo po itong property na to. Magre-request po tayo ng kanyang certified true copy sa Registry of Deeds para makita po natin. Ayan. So simula po doon nga, doon ako start mag-vlog sa may poste banda roon. Gumanon na po siya. Ayan. Kung nakikita nyo po yung mga palay na katatanim pa lang, yan po yung property. Hanggang nun yata sa may mga puno ng yung papaya, tapos gumanon siya hanggang sa may kawayan, tapos gumanon na po siya hanggang kay Boss Alister, at gumanon na rin po dito. So kitang kita mo yung buong property pag andito ka sa gitna. So ayun po, katatanim lang po nila, kaya maganda rin po ang kitaan sa palay pag ito ay umani ka lang masagana. Kahit anong ano naman po, kahit sa mga business, kahit sa mga anong uri ng agricultural na crops ay talagang may kita rin po, basta kapag niloob ng Diyos. Ayan po, na tayo ay kikita. Ayan. So sa part na yon ay hindi yata nila binukid, parang tinamnan yata nila ng mga gulay. Ayan, may mga papaya dyan, may mga puno ng maniyog. Ayan po. Tapos ano pa yung ano dito. Ayan. Yun po yung ano dito sa property na ito. Pero kailangan pa rin po natin itong ipa-relocate. Po sa relocation survey naman po ay yun nga po ay all in naman na po, kaya sagot na po ni seller po yung mga lahat ng gagawin po hanggang sa matransfer po yung title sa pangalan niyo po. Ayan. Kung may katanungan pa po kayo regarding po sa property nito, tawag lang po kayo sa akin at try ko po sagutin yung mga katanungan niyo po. Kung mag-viewing po kayo, mag-schedule lang po kayo, except po Sunday. Kung Sunday po ang available po ninyo, yung mga kasama ko na lang po sa team ang sasama po sa inyo kung okay lang din po sa inyo. Ayan. So hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.